Nakaalerto na ang Manila LGU sa posibleng pagbaha sa paghagupit ng bagyong Opong sa Luzon. At live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Marymon Reyes. Marymon, nakikita ko dyan sa likuran mo, ang lakas na ng hangin. Kamusta ang sitwasyon at paghahanda? Ruth, bukod dito sa malakas na ihip ng hangin, sa ngayon lahat ng pangunahing langsangan dito sa Maynila ay passable o maaari pang daanan ng mga sasakyan. At tulad na yan ng Espanya Boulevard sa aking likuran, Recto Avenue, Quiapo, Magsaysay Boulevard at Taft Avenue. Sa kabila niyan, nakaalerto ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa posibleng epekto ng bagyong Opong. May mga nakahanda ng evacuation center sakaling tumaas ang baha. Ulayan sa Animal Distrito at sa Baseco. Kasama rin ang Del Pon Sports Complex, Melchora Aquino Elementary School, Francisco Balagtas Elementary School, Dapitan Sports Complex, Legarda Elementary School, Epifanio de los Santos Elementary School, Don Bosco, pati ang paaralang Hermenegildo at Yensa. Dagdag pa ni Mayor Isko Moreno, babantayan din nila lalo ang mga lugar na malapit sa ilog sakaling mag-high tide. Tulad na ng Isla Puting Bato, Barangay 275 Parola at Barangay 598 Dam Santa Mesa sa may San Juan Riverbanks. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. As of the moment, wala namang laman. But the Manila Social Welfare Development ordered yesterday to prepare necessary hot meal if there will be an evacuees tonight. So it's gonna be full hour and day monitoring ang gagawin namin dito sa MDRRMO at sa ating mga iba pang ahensya up to tomorrow. Kasi baka mas malakas yung bukas. Ruth, bukod sa malakas na ihip ng hangin at patigil-tigil na buhos ng ulan, wala pang nakikitang pagbaha ang Manila DRRMO sa lungsod. Patuloy naman ang paglilinis ng Manila Department of Public Services, pati ang flushing at declogging operations nito. Ruth? Yan po ang Express Report ni Marymon Reyes. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.